Magandang araw sa iyo, aking pinakamamahal na kaibigan. Alam ko na hindi aksidente na ikaw ay narito ngayon. Alam ko na hindi basta-basta ka napunta sa video na ito. May malalim na dahilan kung bakit tinawag ka ng iyong puso na makinig. At gusto kong sabihin sa iyo na ako mismo ang nagbabahagi sa iyo ng yakap at pag-unawa. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng sitwasyong tila walang pag-asa. Para sa mga sandali kung saan ang ilaw ay tila ganap na nawala at ang anino lamang ang nananatili. Para sa mga panahong pakiramdam mo ay mag-isa ka sa isang malawak na disyerto ng kalungkutan, pangamba at kawalan ng pag-asa. Para sa mga oras na sumisigaw ang iyong kaluluwa, paano pa ako makakabangon dito? Kung ang pakiramdam na ito ay tumatalab sa puso mo, kung ang bawat salita ko ay nagpapagaan ng iyong damdamin dahil ramdam mo ito, kung ganyan ang nararanasan mo ngayon, kung ganoon ang kalagayan mo, kung ganyan ang iyong pinagdadaanan, naniniwala ako na ang mensaheng ito ay para sa iyo mismo. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ako sa hindi mabilang na kwento ng pagdurusa, ng kalungkutan, at ng kawalan ng pag-asa. Mga kwento ng mga taong nawalan ng trabaho, ng mga pamilyang naghiwalay, ng mga katawang nilalamon ng sakit, ng mga pangarap na nawasak sa isang iglap. Ngunit sa bawat kwentong iyon, nakita ko rin ang liwanag na unti-unting sumisikat. Nakita ko ang pagbangon mula sa abo. Nakita ko ang paghilom na mas matamis pa sa inaasahan. At sa maraming pagkakataon, ang susi sa pagbabagong ito ay ang simpleng paglapit sa ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi ko sinasabi na ito ay isang magic formula. Hindi ko sinasabi na bukas ng umaga, mawawala ang lahat ng iyong problema. Ngunit kung mayroon kang pananampalataya, kung mayroon kang bukas na puso, at kung handa kang magtiwala, ipinapangako ko sa iyo na ang mensaheng ito ay magiging isang binhi ng pag-asa na magbubunga ng himala sa iyong buhay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang ranggo, o ang 8 paraan ng pagdarasal sa Birhen Maria na pwedeng magbigay ng lakas, ng liwanag, at ng kagalakan kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Huwag kang aalis dahil bawat dasal ay may kasamang malalim na kwento at isang mahalagang aral na maaaring maging susi sa iyong pagbangon. Narito ang unang dasal, ang dasal ng pagtitiwala sa kanyang pag-aruga. Alam mo ba, minsan, ang pakiramdam natin na tila walang pag-asa ay dahil pakiramdam natin ay nag-isa tayo. Pakiramdam natin ay iniwan tayo ng lahat. Naramdaman mo na ba ang ganitong klaseng kalungkutan? Yung tipong kahit nasa gitna ka ng maraming tao, pakiramdam mo ay nag-iisa ka pa rin. Yung tipong kahit may pamilya at kaibigan ka, pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo. Naalala ko si Aling Nena, isang balo na naiwan sa 5 anak matapos namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Tila gumuho ang kanyang mundo. Paano siya bubuhay sa 5 bata? Paano niya babayaran ang mga utang? Paano niya haharapin ang bukas? Naramdaman niya ang matinding pag-iisa at kawalan ng kakayahan. Ngunit may isang lumang imahe ng mahal na birhen sa kanilang munting simbahan na palagi niyang dinadalaw. Hindi niya kailangan ng komplikadong dasal. Ang simpleng paglapit, ang pagluhod, at ang pagbulong ng Imama Mary, tulungan mo ako. Hindi ko na po kaya ay sapat na. Ito ang dasal ng pagtitiwala sa kanyang pag-aruga. Parang isang sanggol na umiiyak sa bisig ng ina, na alam na kahit ano pang mangyari, nandoon ang yakap at ang proteksyon. Ang Birheng Maria, higit sa lahat, ay ina. At ang pagmamahal ng isang ina ay walang katulad, walang hanggan. Hindi niya tatalikuran ang kanyang anak, lalo na kung ito ay nasa matinding pagsubok. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka at wala kang mapuntahan, lumapit ka sa kanya. Hindi mo kailangan ng matatalinhagang salita. Ang pagbulong ng Imama Mary, narito ako, tulungan mo po ako, ay sapat na upang maramdaman mo ang kanyang presensya. Paano ito nakakatulong sa iyong utak? Kapag tayo ay nakakaranas ng matinding stress at takot, ang ating utak ay lumilikha ng cortisol, ang stress hormone. Ngunit kapag tayo ay nagtitiwala at lumalapit sa isang figure na nagbibigay ng seguridad at pagmamahal, tulad ng isang ina,
ang ating katawan ay naglalabas ng oxytocin, ang hormone ng pagmamahal at koneksyon. Ito ay nagpapagaan ng ating loob at nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang simpleng pagtitiwala sa kanyang pag-aruga ay nagpapababa ng cortisol at nagpapataas ng oxytocin. Subukan mo. Bulungan mo siya. Humingi ka ng kanyang tulong. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang dasal, ang dasal ng paghingi ng liwanag sa kadiliman. May mga pagkakataon sa buhay na tila tayo ay naglalakad sa isang madilim na gubat, walang makita, walang mapuntahan. Ang bawat hakbang ay puno ng takot at pagdududa. Alam mo ba ang pakiramdam na yan? Yung pakiramdam na tila may ulap na bumabalot sa iyong isip, na hindi mo na alam kung ano ang susunod na hakbang, kung saan ka magsisimula. Naalala ko si Mang Tonyo, isang mangingisda. Isang gabi, malalim sa dagat, nagkaroon ng matinding bagyo. Nawala ang kanyang bangka sa ruta, at nasira ang kanyang kompas. Nag-isa siya sa gitna ng naggangalit na karagatan, walang makita kundi ang itim na alon at ang nakakatakot na kidlat. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Akala niya katapusan na niya. Ngunit naalala niya ang kanyang ina na palaging nagtuturo sa kanya na tumawag kay Maria, ang bituin ng dagat, sa oras ng panganib. Sa gitna ng bagyo, isinara niya ang kanyang mga mata at bumulong ng, "O bituin ng dagat, o mahal na ina, gabayan mo po ako. Ipakita mo po ang daan pauwi. Bigyan mo po ako ng liwanag." At habang siya ay nagdarasal, sa gitna ng ulap at bagyo, isang maliit na bituin ang tila sumilip at nagbigay ng gabay sa isang direksyon. Sa huli, ligtas siyang nakauwi. Ang Birheng Maria ay tinatawag na Stella Maris, o bituin ng dagat. Siya ang ilaw na gumagabay sa atin sa pinakamadilim na karagatan ng buhay. Kapag pakiramdam mo ay naliligaw ka at walang direksyon, lumapit ka sa kanya. Hindi para hingin na mawala ang bagyo, kundi para humingi ng liwanag na magtuturo sa iyo ng tamang landas. Hindi mo kailangan ng buong mapa, sapat na ang isang maliit na liwanag na magbibigay ng susunod na hakbang. Sa neurosiyensya, kapag tayo ay nalilito at walang direksyon, ang ating prefrontal cortex ay nagkakaproblema sa paggawa ng desisyon. Ngunit kapag tayo ay humihingi ng gabay at naglalagay ng pagtitiwala sa isang pinagmulan ng liwanag, tulad ng Birheng Maria, ang ating utak ay nakakahanap ng focus. Nagbubukas ang posibilidad ng creative solutions, ng bagong pananaw. Ang pagdarasal ng liwanag ay nagbibigay ng mental clarity na kailangan mo para makakita ng solusyon. Pangatlo, ang dasal ng pagsuko ng pasakit. May mga pasakit sa buhay na tila hindi kayang buhatin. Pasakit ng katawan, pasakit ng isip, pasakit ng kaluluwa. Naramdaman mo na ba ang ganitong klaseng hirap? Yung sakit na tila tumutusok sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Naalala ko si Reyes, isang kilalang doktor na naging biktima ng isang malubhang sakit. Bilang doktor, alam niya ang prognosis, ang mga posibilidad. At alam niya na ang kanyang sakit ay walang lunas. Ang pisikal na sakit ay matindi, ngunit ang emosyonal at espiritual na pasakit ay mas matindi pa. Pakiramdam niya ay iniiwan siya ng Diyos, na hindi siya karapat-dapat sa pagpapagaling. Isang araw, habang nakaratay sa kama, naalala niya ang larawan ng Birheng Maria sa paanan ng krus. Isang ina na nakakita sa pagdurusa ng kanyang anak, ngunit nanatiling matatag, puno ng pagmamahal at pagsuko. Sa gitna ng kanyang pasakit, Reyes ay bumulong ng, "Mahal na ina, ikaw na nakasaksi sa pasakit ng iyong anak, tulungan mo po akong isuko ang aking pasakit. Turuan mo po ako kung paano tanggapin ito at bigyan mo po ako ng lakas." Hindi agad nawala ang kanyang sakit. Ngunit nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagdarasal ng pagsuko ng pasakit ay hindi nangangahulugang hindi mo na mararamdaman ang sakit. Nangangahulugan ito na isinusuko mo ang iyong kontrol, ang iyong paglaban, at inilalagay mo ito sa mga kamay ng Diyos, sa pamamagitan ng Birhen Maria. Ang mahal na ina, na nakasaksi sa pagdurusa ni Jesus, ay nauunawaan ang bawat kirot ng ating puso at katawan.
Sa psikolohiya, ang pagsuko ay isang powerful tool para sa coping. Kapag patuloy tayong lumalaban sa isang bagay na hindi natin kayang kontrolin, nagdudulot ito ng mas matinding pagkabalisa at pagdurusa. Ngunit kapag tayo ay natutong sumuko, kahit sa spiritual sense, ang ating isip ay nakakaramdam ng lunas. Nagbibigay ito ng espasyo para sa acceptance at para sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng pagsubok. Ang pagsuko ng pasakit ay nagbubukas ng pinto sa healing na lampas sa physical realm. Ika-4, ang dasal ng paghahanap ng lakas. Kapag pakiramdam mo ay ubos ka na wala nang natitirang lakas sa iyong katawan at kaluluwa, ganyan ba ang nararamdaman mo ngayon? Yung tipong kahit ang paghinga ay mabigat. Naalala ko si Elena, isang inang nagtatrabaho sa 2 trabaho para lang mabuhay ang kanyang mga anak. Gabi-gabi, pag-uwi niya, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas na magluto, maglinis, o kahit makipaglaro sa kanyang mga anak. May mga araw na gusto na lang niyang sumuko, humiga at huwag nang bumangon. Isang araw, habang siya ay umiiyak sa harap ng altar ng mahal na birhen sa kanilang munting kapilya, naalala niya ang kwento ni Maria nang sabihin niya ang Fiat o maganap nawa sa akin ang iyong salita, sa Anghel Gabriel. Isang simpleng dalaga na handang harapin ang isang napakabigat na responsibilidad, puno ng pananampalataya at lakas ng loob. Doon, bumulong si Elena ng, "O mahal na ina, ikaw na nagpakita ng matinding lakas sa gitna ng pagsubok, bigyan mo po ako ng lakas. Bigyan mo po ako ng tapang para harapin ang bawat araw. Hindi ko po kaya kung ako lang, kaya tulungan mo po ako." At mula noon, hindi naglaho ang kanyang pagod. Ngunit nagkaroon siya ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Isang lakas na nagtutulak sa kanya na bumangon bawat umaga, ngumiti sa kanyang mga anak, at magpatuloy sa paghahanap buhay. Ang Birheng Maria, sa kanyang buong buhay, ay nagpakita ng matinding lakas ng loob at pananampalataya. Siya ang halimbawa ng kung paano harapin ang mga pagsubok ng may dignidad at pagtitiwala sa Diyos. Sa psikolohiya, ang pagkakaroon ng sense of agency, o ang pakiramdam na mayroon kang kontrol sa iyong buhay, ay mahalaga para sa mental toughness. Kapag tayo ay humihingi ng lakas sa isang mas mataas na kapangyarihan, o sa isang espiritual na gabay tulad ng Birhen Maria, hindi lamang natin kinikilala ang ating limitasyon, kundi nakakakuha tayo ng bagong reserba ng enerhiya. Ito ay nagbibigay ng bagong pananaw, na hindi ka nag-iisa sa laban, at mayroon kang isang ina na handang sumuporta sa iyo. Ang dasal na ito ay nagpapalakas ng iyong kalooban, nagpapataas ng iyong serotonin, ang chemical ng good mood at self-worth. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nakakatulong sa iyo, na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa iyong puso, gusto kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa comment section kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay tumatalab sa iyong puso. Ito ay malaking tulong sa akin upang mas maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa ng mga nilalaman na mas magbibigay transforma sa inyong buhay. Ika-5, ang dasal ng pag-asa laban is kawalan ng pag-asa. May mga oras na ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malaking, mabigat na kumot na bumabalot sa ating puso. Hindi mo na makita ang anumang posibilidad, anumang solusyon. Pakiramdam mo ay nasa isang malalim na balon ka at walang hagdanan palabas. Naalala ko si Clara, isang estudyanteng nawala ng scholarship matapos magkasakit ang kanyang ama. Tila nawasak ang lahat ng kanyang pangarap. Paano pa siya makakapag-aral? Paano pa niya matutupad ang kanyang pangarap na maging isang guro? Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa, na tila wala ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Ngunit may isang matandang madre na nagturo sa kanya na lumapit kay Maria, ang ina ng pag-asa. At sa bawat dasal, sa bawat pagbulong ng mahal na ina, sa oras ng matinding kawalan ng pag-asa, ikaw po ang aking sandigan. Ipakita mo po sa akin na may pag-asa pa, na hindi pa ito ang katapusan, unti-unting lumiliwanag ang kanyang puso. Hindi agad nagkaroon ng solusyon. Ngunit nagkaroon siya ng kapayapaan na magpatuloy, na humanap ng ibang paraan.
At sa huli, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang benefactor na tumulong sa kanya upang makabalik sa pag-aaral. Ang Birheng Maria ay tinatawag na ina ng pag-asa. Siya ang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong pag-asa. Siya ang liwanag sa dulo ng tunel. Kapag pakiramdam mo ay nawawala na ang lahat ng iyong pag-asa, lumapit ka sa Kanya. Hindi para humingi ng agarang solusyon, kundi para humingi ng pananampalataya na ang Diyos ay may plano at mayroon pang mangyayaring maganda. Sa psikolohiya, ang pag-asa ay isang powerful mental construct. Kapag mayroon tayong pag-asa, ang ating utak ay lumilikha ng positibong pananaw na nagpapataas ng ating resilience o kakayahang bumangon. Ang pagdarasal para sa pag-asa ay nagpapalit ng iyong mental framework mula sa walang mangyayari patungo sa mayroong mangyayari. Ito ay nagpapataas ng iyong dopamine, ang chemical ng reward at motivation, dahil sa posibilidad ng isang positibong resulta. Ika-6, ang dasal ng pagpapatawad ay pagpapagaling. Minsan, ang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang galing sa mga panlabas na sitwasyon. Minsan, ito ay nagmumula sa loob natin. Sa mga sugat na hindi pa gumagaling, sa mga galit na kinikimkim, sa mga taong hindi pa natin napapatawad, o sa sarili natin na hindi pa natin napapatawad. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na dinadala mo ang bigat ng nakaraan? Naalala ko si A. Cruz, isang matandang lalaki na hindi pa napapatawad ang kanyang kapatid sa isang malalim na away sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, kinimkim niya ang galit na ito, at unti-unting kinain ang kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngunit isang araw, sa isang pagdalo sa misa, nakita niya ang imahe ng mahal na Birhen, ang Refuge of Sinners, at Health of the Sick. Doon, bumulong siya ng, "Mahal na ina, ikaw na puno ng pagmamahal at habag, tulungan mo po akong magpatawad. Palayain mo po ako sa bigat ng nakaraan. Pagalingin mo po ang aking sugat. Turuan mo po ako kung paano magpatawad sa aking sarili at sa aking kapwa." At sa pagdarasal na iyon, tila may nabunot na mabigat na tinik sa kanyang puso. Hindi agad-agad, ngunit unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw at pakikitungo sa buhay. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na proseso. Ngunit ito ay mahalaga para sa ating kaluluwa. Ang Birheng Maria, na puno ng pagmamahal at habag, ay nauunawaan ang ating mga kahinaan at ang ating pangangailangan ng pagpapatawad. Sa psikolohiya, ang pagkimkim ng galit at hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng matinding stress at anxiety. Ito ay nagpapataas ng cortisol at nagpapababa ng immune system. Ngunit kapag tayo ay nagpapatawad, nagkakaroon ng release ng tensyon sa ating isip at katawan. Ang dasal ng pagpapatawad at pagpapagaling ay nagbibigay ng mental at emosyonal na kalayaan, na nagpapahintulot sa ating utak na makapag-focus sa positibong aspeto ng buhay. Ika-7, ang dasal ng pagmamakaawa para dahil hindi inaasahang solusyon. May mga pagkakataon sa buhay na tila naubusan na tayo ng mga ideya. Naubusan na tayo ng mga plano. Sinubukan na natin ang lahat, ngunit wala pa ring nangyayari. Ganyan ba ang sitwasyon mo ngayon? Yung pakiramdam na naubos na ang lahat ng opsyon mo? Naalala ko si Pastor Emong, na nawala ng trabaho sa simbahan matapos masunog ang kanilang kapilya. Tila gumuho ang kanyang buhay. Paano pa siya maglilingkod sa Diyos? Paano pa niya bubuhayin ang kanyang pamilya? Nagdasal siya ng matindi, ngunit tila walang nangyayari. Ngunit isang araw, sa kanyang pagmumuni-muni, naalala niya ang kwento ng kasal sa Kana, kung saan walang alak. Nagmamakaawa si Maria kay Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ang tubig ay naging alak. Isang himala na hindi inaasahan. Doon, bumulong si Pastor Emong ng, "Mahal na ina, ikaw na namamagitan para sa mga imposible. Ipakiusap mo po sa iyong anak na bigyan kami ng hindi inaasahang solusyon. Hindi ko po alam kung paano, ngunit alam ko na kaya ninyong gumawa ng himala." At sa sumunod na linggo, sa hindi inaasahang pangyayari, may isang dayuhan na nakarinig ng kanyang kwento,
at nag-alok na tulungan silang muling itayo ang kapilya, at magkaroon siya ng bagong posisyon. Ang Birheng Maria ay kilala sa kanyang kapangyarihan na mamagitan para sa atin. Ang kanyang pagmamakaawa ay may malaking epekto sa kanyang anak. Kapag pakiramdam mo ay ubos na ang lahat ng iyong solusyon, lumapit ka sa kanya at humingi ng isang himala, ng isang hindi inaasahang solusyon. Sa psikolohiya, ang pagkakaroon ng out-of-the-box thinking ay nangyayari kapag ang ating isip ay hindi limitado ng mga nakasanayan. Ang pagdarasal para sa hindi inaasahang solusyon ay nagbubukas ng ating isip sa mga posibilidad na hindi natin naisip noon. Nagbibigay ito ng espasyo para sa creative problem solving. Ito ay nagbibigay ng sense of purpose at hope na nagpapataas ng ating serotonin at dopamine. At ang pangwalo, ang dasal ng pangako ng walang hanggang pag-ibig. Sa huli, ang pinakamalalim na kawalan ng pag-asa ay ang pakiramdam na hindi ka mahalaga, na hindi ka minamahal. Na ang iyong buhay ay walang halaga. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na yan? Na tila nawawala ang iyong halaga? Naalala ko si Lee, isang dalagang laging pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Hindi siya matalino, hindi siya maganda, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal. Ito ang nagtulak sa kanya sa isang matinding depresyon. Ngunit may isang matandang babae na nagturo sa kanya na basahin ang Magnificat, ang awit ng Birheng Maria. Isang awit ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na tumitingin sa mga hamak at nagtataas ng mga mababa. Doon, bumulong si Lee ng, "Mahal na ina, ikaw na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa, tulungan mo po akong maramdaman ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ipakita mo po sa akin na ako ay mahalaga, na ako ay minamahal." At sa bawat pagdarasal na iyon, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw sa sarili. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na nagmamahal sa kanya. Hindi man nawala ang kanyang depresyon agad, ngunit nagkaroon siya ng kapayapaan na harapin ito, na may pagtitiwala na siya ay mahalaga sa Diyos. Ang Birheng Maria, sa kanyang buong buhay, ay nagpakita ng walang hanggang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak. Siya ang patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Sa psikolohiya, ang sense of belonging at self-worth ay mahalaga para sa mental at emosyonal na kalusugan. Kapag tayo ay nakakaramdam ng pagmamahal at pagtanggap mula sa isang mas mataas na kapangyarihan, ang ating utak ay naglalabas ng serotonin na nagpapataas ng ating mood at self-esteem. Ang dasal na ito ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, kundi nagpapalakas ng iyong pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos na minamahal. Mga kaibigan, nauunawaan ko na ang kawalan ng pag-asa ay isang mabigat na pasanin. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka pinabayaan. At higit sa lahat, iniwis pag-asa. Ang bawat isa sa atin ay may mga sandali ng kadiliman. Ngunit sa bawat kadiliman, mayroong isang liwanag na naghihintay na sumilay. Ang 8 dasal na ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga paraan upang buksan ang iyong puso sa pagmamahal at pag-aruga ng mahal na Birhen, at sa huli, sa pagmamahal ng Diyos. Hawakan mo ang bawat dasal, bawat punto, bawat kwento na parang isang hiyas. Pagnilayan mo ito, ipahinga mo ang iyong puso dito. At tandaan mo, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay sa iyo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo. Ngayon, gusto kong magkaroon tayo ng isang napakalalim at napakalakas na panalangin. Gusto kong isara mo ang iyong mga mata, o tumingin ka sa isang imahe ng mahal na Birhen na iyong kinagisnan, o basta lamang huminga ng malalim. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. At sumama ka sa akin sa panalangin ito, o mahal na Birheng Maria, aming pinakamamahal na ina, ikaw na puno ng biyaya at pagmamahal, kami ay lumalapit sa iyo ngayon, sa oras ng aming matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Narito kami, mga anak mong nangangailangan, naghahanap ng iyong pag-aruga, ng iyong gabay, at ng iyong liwanag.
Ina ng ating Panginoon, nakita mo ang pagdurusa ng iyong anak sa krus, naramdaman mo ang bawat kirot, bawat pasakit. Nauunawaan mo ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Kung kaya, aming ina, ibinubuhos namin ang aming mga puso sa iyo. Ibinibigay namin ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, ang aming mga pasakit na tila hindi na namin kaya. Para sa mga nagtitiwala sa iyong pag-aruga, pakinggan mo po ang kanilang tahimik na panalangin, ang bulong ng Mama Mary, tulungan mo po ako. Yakapin mo po sila ng iyong walang hanggang pagmamahal. Para sa mga naghahanap ng liwanag sa kadiliman, ikaw po ang bituin ng dagat, gabayan mo po sila sa tamang landas, ipakita mo po ang susunod na hakbang. Para sa mga nagpapasa ng pasakit, ikaw po ang ina ng Jesus sa paanan ng krus, turuan mo po kaming isuko ang aming paglaban, at magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng hirap. Para sa mga naghahanap ng lakas, ikaw po ang nagpakita ng matinding pananampalataya, bigyan mo po kami ng tapang at lakas ng loob, upang harapin ang bawat araw ng may dignidad. Para sa mga nawalan ng pag-asa, ikaw po ang ina ng pag-asa, ipakita mo po sa amin na mayroon pang kinabukasan, na ang iyong anak ay may mas magandang plano. Para sa mga nagpapatawad at naghahanap ng pagpapagaling, ikaw po ang refuge of sinners, ang health of the sick, palayain mo po kami sa bigat ng nakaraan, pagalingin mo po ang aming mga sugat sa kalooban. Para sa mga nagmamakaawa ng hindi inaasahang solusyon, ikaw po ang namagitan sa kana, ikiusap mo po sa iyong anak na gumawa ng himala, na bigyan kami ng sagot na lampas sa aming pangunawa. At para sa mga naghahanap ng pangako ng walang hanggang pag-ibig, ikaw po ang ina na puno ng Magnificat, ipakita mo po sa amin na kami ay mahalaga, na kami ay minamahal ng Diyos ng walang pasubali. O mahal na ina, protektahan mo po kami sa bawat panganib, bantayan mo po kami sa bawat pagsubok. Manatili ka po sa aming tabi, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aruga, at sa iyong walang hanggang pamamagitan. Nagtitiwala kami sa iyo. Amen. Kung nakaramdam ka ng kapayapaan sa panalangin ito, kung naramdaman mo ang kanyang presensya, huwag kang mag-atubiling ulitin ang panalangin ito, o ang alinman sa 8 dasal na ibinahagi ko sa iyo. Tandaan, ang pananampalataya ay gumagalaw ng mga bundok. At ang pananampalataya, kasama ang pagmamahal ng ating ina, ay kayang magbago ng kahit na anong sitwasyong tila walang pag-asa. Gusto ko ring mag-iwan ka ng isang komento sa ibaba, sabihin mo sa akin kung alin dasal ang pinakanakakaantig sa iyong puso. Ang iyong mga kwento at ang iyong mga insights ay nagbibigay inspirasyon sa akin at sa ating buong pamilya dito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, ngayon ang tamang panahon para gawin yan. I-click mo ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo mapalampas ang ating mga susunod na video na puno ng pag-asa at pagbabago. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At kung naramdaman mong makakatulong ang mensaheng ito sa isang kaibigan o kapamilya, huwag kang mag-atubiling i-share ito sa kanila. Baka ito ang kanilang kailangan para makahanap ng pag-asa. Maging malakas ka, maging matatag ka. May pag-asa. Mayroong liwanag na naghihintay. At hindi ka nag-iisa. Maraming salamat sa iyong oras, at hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain ka ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Paalam.